Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Isa pong mapagpalang umaga mga kapatid. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. At dalangin po natin tayo ay laging samahan ng Diyos sa ating mga pag-aaral. At siya po ang maitaas, siya po ang maparangalan. Salamat po sa Panginoon. Gamitin niyo po tayo ngayong araw na to sa pag-aaral ng kanyang salita. Maraming salamat po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Tayo po manalangin bago tayo magsimula. Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos, Ama na sa langit, salamat po sa inyo sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Hinihiling po namin, Panginoon. Hallelujah, patuloy niyo pong pagsama ng Banal Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa oras nito. Kayo po ang naggabay sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, ay mihiling kami ng inyong pagtatagumpay sa aming pag-aaral. Ang lahat ng aming maririnig at mga salita nagmumula sa inyo, Panginoon, ay maging papagpala sa amin. Gamitin niyo po kaming instrumento, Panginoon, sa oras na ito. Kayo ang Diyos, Panginoon, ang kikilos at kayo ang mapaparangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Binigay niyo pong pagkakataon na makapag-aral. Salamat sa magandang araw at magandang kalusugan pinagkakalob niyo po sa amin na magamit para sa inyong gawain, magamit para sa inyong kalawalatian, Panginoon, at instrumento niyo po, Panginoon, ibahagi ang inyong kabutihan at inyong mga plano at inyong pag-ibig para sa amin, Panginoon. Panginoon, tuloy niyo po kaming gabayan sa aming pag-aaral na ito. Ang inyong salita, Panginoon, ay patuloy kumilos at maranasan, Panginoon, yung kabutihan, kapahayagan. Panginoon, nagmumula sa inyo, tinataas po namin, Panginoon, na ito ay maging kagamit-gamit sa aming mga buhay, Panginoon. Magpapalakas sa amin, magbibigay ng pag-asa at kaaliwan, Panginoon. Sa oras na ito, ang inyong mga salita, Panginoon, ay aming pag-aaralan, Panginoon. Salamat. Patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon, at kayo lamang po ang may tataas. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa pangalan ng Panginoong Hesus, Panginoon, ay winawasak namin at tinatalian namin ang gawa ng kaaway. Anumang di magaganda, Panginoon, patuloy, Panginoon, na kami ay samahan at bigyan ng tagumpay. Anumang gawa ng kaaway, winawasak po namin. At hindi namin pinapahiling tulutan, Panginoon, na makakilos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pinupuri namin kayo, Panginoon, at salamat sa umagang ito, Diyos. Salamat sa inyong kabutihan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid, sa pumapagpalang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Sa umagang ito ay samahan niyo po ako. Ang aklat po ng ating babasahin ay mula sa unang Korinto chapter 2 verse 10. Ulitin ko po. Ang aklat po na ating babasahin ay mula sa unang Korinto kabanata 2 talata 10. Ang pamagat po nito ay ang kaalaman ng Diyos ay higit na makapangyarihan sa lahat. Ang kaalaman ng Diyos ay higit na makapangyarihan sa lahat. Amen po. Basahin ko po. Ang sabi po dito sa unang Korinto 2 verse 10. Ngunit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Amen. Sabi po dito, inihayag sa atin ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Ano po yung inihayag sa atin? Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Amen.
Bakit po wala pong pangyayari sa Bible o sa ating buhay, wala pong pangyayari na nananalo ang masama sa mabuti. Hindi po nananalo ang masama. Lagi pong nananalo ang mabuti. Sa lahat ng pangyayari, nasa kamay ng Diyos ang pangyayari po. Meron po tayong pag-aaralan. Sabi po dito, daig ng mabuti ang kasamaan. Sabi po dito sa Roma 12 verse 21, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Sabi po dito, bakit hindi nananalo ang masama sa mabuti? Kasi gusto ng Diyos na ipakita na siya ang makapangyarihan sa lahat. At ginagawa ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga mabubuting bagay. Ang prinsipyo ay yung pagbibigay diin sa mga positibong pagkilos ng Diyos. At kahit maging masama ang mga nangyayari, masama yung mga nangyayari, ay nandoon pa rin yung pagkilos ng kabutihan. Yung pagmamahal, yung katwiran na makapangyarihan sa lahat, ay wawasakin niya yung kaaway, wawasakin niya yung gawa ng masama. Kaya sinasabi dito, huwag kayong magpadaig sa masama. Ang kabaliktaran nyon, kailangan natin daigin sila ng mabuti. Amen? Ang masama ay huwag nating gagantihan ng masama. Dapat ipakita natin, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos sa atin ay yun ang igaganti natin sa kanila. Hindi tayo mga mananampalataya ay gaganti sa pamamagitan ng masamang gawa. Kaya tayo ay pinili ng Diyos. Sabi ng Diyos ay tayo ay pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos. Inihayag sa atin ng Diyos ang kanyang Espiritu. So, ang ginagawa natin ngayon, kung ano man ang mangyayaring masama, ginagawa sa atin ang masama. Sabi dito, gantihan ninyo o kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Di ba po mga kapatid, na tayo mga lingkod ay sa atin nagmumula yung kabutihan, sa atin nagmumula yung maayos na pamaraan, hindi ang masamang pamamaraan. Kaya yung positibong pagkilos, pagmamahal, katwiran, wawasakin natin yung gawa ng kaaway. Kasi ang gawa ng kaaway puro hindi magaganda. Puro pangit ang ginagawa ng kaaway. Pero tayo mga kapatid ay may kapangyarihan labanan ang gawa ng kaaway sa pamamagitan ng mabuting gawa. Amen? Sa Roma 12:21, sinasabi niya, huwag niyo kayo magpadaig sa masama. Kahit masama yan, ang pwede natin gawin ay kabutihan. Ang kailangan natin isukli sa kanila ay kabutihan. Amen? Maraming tayong bagay na ganon na nangyayari sa atin, mga kapatid, na akala natin tama yung gagawin natin, yung pag gumawa sila ng masama sa atin, kung sino man gumagawa sa atin ng masama, ay dapat din natin suklian ng masama. Mali po yun. Tinutuwid tayo ng salita ng Diyos, sabihin na sa atin, lagi natin tandaan, yung paggawa sa atin ng masama, ng mga bagay, ay meron tayong kaisipan na, bakit ako gagawa ng masama? Dapat gumawa ako ng mabuti para sa Kanya. Amen? Para maipakita natin kung sino tayo, kung sino yung tumawag sa atin, kung sino yung pinaniniwalaan natin na salita ng Diyos, kung ano yung meron tayong salita ng Diyos sa atin. Ang kabutihan, lagi natin tandaan, ang salita ng Diyos ay mabuti sa atin. Kaya kung puno tayo ng kabutihan, puno tayo ng salita ng Diyos, yun ang pwede natin ipakita sa kanila.
kahit anong bagay na masasamang nangyayari sa atin. Amen? Kaya ang Diyos ay makapangyarihan. May kaalaman ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya natin silang talunin sa pamamagitan ng mabuting bagay. Pangalawa, ang gusto ng Panginoon sa atin ay daigin natin ng pag-ibig ang puot. Yung mga galit, kailangan natin ipakita, suklian sila ng pag-ibig. Amen? Sa Kawikaan 10:12, sinasabi dito sa Kawikaan 10:12, sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuutan. Ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Amen? Kahit po maraming nagagalit sa atin, yung puot nagbibigay ng kaguluhan, yung galit ay nagbibigay ng kasiraan. Pero kapag tayo tinuturo ng salita ng Diyos, tayo ang pinagmumulan ng pag-ibig, sabi dito, lahat ng kasalanan ay papawiin. Tatanggalin ang lahat ng puot, lahat ng kasalanan kapag meron tayong pag-ibig sa atin. At yun ang gusto ng Panginoon sa atin makita. Ay kailangan talunin natin yung mga galit na yan, yung mga puot na yan sa pamamagitan ng pag-ibig. At yun dapat natin matutunan. I-apply. Daigin natin ng pag-ibig ang puot, yung mga galit. Pag may galit sa puso, kung tayo may nagagalit, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Kailangan natin hanapin yung pag-ibig ng Diyos. At yung yung galit sa atin ay mawawala. At kung meron namang mga bagay na mga tao na sa atin na nagagalit, ipakita natin yung pag-ibig ng salita ng Diyos sa kanila. Pag-ibig ng Diyos na nagmumula sa Diyos. At tayo ay gagamitin ng Diyos para sila ay maliwanagan at mawala yung galit sa kanilang puso. Amen? Daigin natin ng pag-ibig ang puot. Alam ng Diyos na yung puot ay hindi maganda. Yung galit ay hindi maganda. Kaya anong gagawin natin, mga kapatid? Kapag meron nagagalit sa atin, ang kailangan gawin natin ay ipakita yung pag-ibig ng Diyos. Tayo po mga kapatid ay master natin yung pag-ibig. Lagi nating sanayin yung ating sarili sa pag-ibig. Huwag tayong magpadaig sa galit. Tayo may nagagalit, pero hindi naman totoong sobrang galit talaga na hindi na mawawala yung galit. Yung galit natin pangsamantala lang. Pero nawawala naman din kasi alam natin yung salita ng Diyos. Kahit tayo ay nagagalit pero hindi naman totoong galit na galit. Ang importante sa atin, nakikita pa rin yung pag-ibig. Kahit sa pamamagitan ng ating galit, may pag-ibig pa rin na naiiwan. May pag-ibig pa rin na pagkilos ng pag-ibig. Amen? Kaya po, salamat sa Panginoon na alam ng Diyos na yung pag-ibig, yung puot ay lalabanan natin ng pag-ibig. Yun po yung tinuturo sa atin ng Diyos ngayon mga kapatid. Yung pag-ibig ay kayang talunin yung puot. Amen? Sabi dito, yung puot ay nagbubunga ng pagkakabaha-bahagi. Yung puot ay nagbibigay ng gulo, nagbibigay ng pag-away-away. Yun po yung mga puot. Pero yung pag-ibig, nagtatakip ng kasalanan, sa pamagitan ng pagpapatawad. Yung pag-ibig ay nagbibigay ng kapayapaan. At yung pag-ibig ay yung mga paraan ng pag-iwas sa mga problema. Amen? Pangatlo, ang sabi ng Panginoon, daigin natin, daig ng liwanag. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon, ang gusto sa atin ng Panginoon ay daigin natin ng liwanag ang kadiliman. Sa John 5 verse 1, sa Juan 1 verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman.
Amen? Yung liwanag ay hindi kailanman natalo ng kadiliman. Kaya alam ng Diyos na mayroong kaaway, may kadiliman. Kaya ang Diyos ay liwanag. At ang alam natin, ang Panginoon ay makapangyarihan. At alam ng Diyos paano sila tatalunin yung kaaway. Sabi dito, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw. Diba? At kailanman hindi nagapi. Hindi kailanman nagapi kailanman ang kadiliman. Hindi siya, sabi dito, ang talatang ito ay nagpapahiwatig ng mga banal na liwanag ni Kristo at ang kapangyarihan ng Diyos doon sa kasalanan at ang makamundong pakikipagbaka na kinakatawan. Yung mundo, kinakatawan ng kadiliman, ay nandun tayo, nagliliwanag. Amen? Gusto ng Panginoon na matuto tayo na yung kadiliman na gawa ng kaaway ay matalo ng liwanag ng mula sa Panginoong Yesus. At tayo ay binigyan ng Panginoon ng liwanag na yon. Gagamitin natin yung liwanag ng Panginoong Yesus na pinagkaloob sa atin para talunin yung mga gawa ng kadiliman. Pang-apat, sabi po dito, daigin natin ang katotohanan, ang kasinungalingan. Sa Efeso 4:25, sabi dito, dahil dito, tinakwil natin ang pagsisinungaling. Itakwil natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Daigin natin ang katotohanan, ang kasinungalingan. Totoo po yun mga kapatid. Dapat tayo ay magsabi ng totoo. Sa atin nagmumula ang katotohanan. Hindi tayo pinagmumulan ng kasinungalingan. Amen? Amen? Amen po ba? Kasi po, kung tayo ay nagsisinungaling, ay mahirap po sa atin yun. Tayo ay may Diyos at mananagot tayo sa Panginoon. Kaya sabi dito, anuman ang pagsasabi ng katotohanan ay mula sa Diyos. Kaya ito ay makapangyarihan laban sa kaaway. Alam natin kung sinong ama ng kasinungalingan, ang kaaway. Kaya tayo, kapag tayo nagsasabi ng katotohanan, nilalabanan natin yung gawa ng kaaway. Kung tayo nananatili sa salita ng Diyos, tayo ay mga alagad ni Kristo. Amen? At sabi dito, ang inyong nalalaman, ang katotohanan, ang magpapalaya sa atin. Amen? Kapag tayo ay nagsasabi ng katotohanan at tayo ay nasa katotohanan, ay magiging malaya tayo. Kaya yung katotohanan, hindi pinamumuhay natin at tayo ay nagiging malaya sa lahat ng kasinungalingan. Minsan, ang dami na pong kahit po yung kasinungalingan ay minsan pinapaboran na marami. Yung kasinungalingan minsan pinaniniwalaan ng marami. Kahit sinungaling, kahit mali, kahit hindi totoo. Pero tayo mga kapatid ay sinasabihan ng Diyos na tayo ay magsabi ng katotohanan. At doon tayo papanig sa katotohanan. Doon tayo sa katotohanan lagi. Kasi ang Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay totoo. At tayo na nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo ay pinamamahayan ng salita ng Diyos, ay dapat ang lumabas sa atin ay totoo din. Amen? Tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi para magsinungaling, kundi sabihin natin ang katotohanan. Amen? Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Kaya yung lalabas sa atin ay puro katotohanan. Yung salita ng Diyos. Yun po ang pag-aaralan natin.
Hindi naman pwede na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos tapos nakikita yung puro kasinungalingan na ginagawa natin. Hindi po tama yun. Mananagot tayo sa Panginoon. Kaya tayo mga mananampalataya ay tinuturuan ng Diyos dapat magsabi ng katotohanan at hindi tayo pinagmumulan ng kasinungalingan. Amen? Lagi tayong papanig sa katotohanan, ang salita ng Diyos. Ano man ang sitwasyon natin, ang magdesisyon tayo na nakabase sa katotohanan, nakabase sa salita ng Diyos. Panglima, sabi po dito, daig ng tama ang mali. Sa unang Pedro 3, verse 9. Unang Pedro 3, verse 9. Sabi po dito, huwag ninyong gantihan ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Amen? Ano ba paano natin matatanggap yung pagpapala ng Diyos? Na sa paraan na ganito, ng magiging masama, ay dapat, huwag natin silang gantihan ng masama. Ganito pong gagawin natin. Yung sumusumpa sa atin, huwag natin sumpain din. Sabi dito, sa halip, pagpalain sila. Yung gumagawa sa atin ng masama, pagpalain natin sila. Yung sumusumpa sa atin, yung gumagawa sa atin ng masama, yung nagagalit sa atin, pagpalain natin sila. Yun yung kalooban ng Diyos. Sa atin, huwag natin silang gantihan ng masama. Amen? Pero, kaya ba natin gawin yon? Kaya ba natin ipakita sa kanila, mga kapatid, na yung gumagawa sa atin ay pagpapalain pa natin? Ipanalangin natin sila na pagpalain. Yung sumusumpa sa atin, yung gumagawa sa atin, ay ipanalangin natin sila pagpalain. Amen? Sapat po, kaya natin gawin yon. Kasi pinagpala tayo ng Diyos. As sabi dito, sa halip, pagpalain nyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Kung tayo ay tumatanggap ng pagpapala, dapat yung isukli natin sa kanila, yung gumagawa ng masama sa atin, ay pagpalain din natin sila. Amen? Huwag natin silang isumpa, huwag natin silang gantihan ng masama. Dahil iba tayo kaysa sa kanila, mga kapatid. Iba ang pagpili sa atin. Amen? Ang Diyos ang pumili sa atin. Kaya salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na yung salita ng Diyos ay ipamuhay natin kahit gaano kasama yung nangyayari sa ating mundo. Nakikita natin, sabi dito, daigin natin ng mabuti ang masama. Daigin natin ng pag-ibig ang puot. Daigin natin ng liwanag ang kadiliman. Daigin natin ng katotohanan ang kasinungalingan. Daigin natin ng tama ang mga mali ang gawa. Amen? Doon tayo. Alam ng Diyos yun. Yung lahat ng gawa ng kaaway, alam ng Diyos yun. Kaya tutumbasan yun o lalabanan nyo ng Diyos lahat ng gawa ng kaaway sa pamaraan ng gusto ng Diyos. Yung ipapakita ng Diyos yung kanyang kabutihan. Ipapakita ng Diyos kung ano yung mga bagay na ilalaban natin, itatapat natin sa gawa ng kaaway. Amen? Alam po natin, sinasabi ng Panginoon, yung gawa ng kaaway, tatapatan natin ng paraan ng Diyos. Pag-ibig, kabutihan, katotohanan, liwanag, at sa tamang paraan. Amen? Yun po yung gusto ng Diyos sa atin. Dahil alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang kaalaman ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ito po yung gusto ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen? Salamat sa Panginoon na tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Meron may mga bagay tayong hindi gusto nangyayari sa atin. Pero alamin natin yung kalooban ng Diyos ay laging
nasa kanyang kapahintulutan. Nangyayari dahil may kapahintulutan ng Diyos. May nangyaring hindi maganda, pero nasa kamay ng Diyos ang kapahintulutan. Amen? Nagbibigay ng tagumpay, nagbibigay ng kinabukasan. Ang Diyos po yun nagbibigay po. Salamat po Panginoon sa oras na ito ay tayo ay sinamahan ng Diyos. Laging tandaan natin mga kapatid, doon tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Kung saan tayo tinawag ng Diyos, manatili tayo doon sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Dahil ang kalooban ng Diyos ay mabuti sa atin. Lalo tayo mga lingkod ng Diyos ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang gawain. Ginagamit tayo ng Diyos para sa kanyang layunin. Amen? Salamat po Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay sa maikling pag-aaral ng salita ng Diyos ay meron tayong natutunan. Ang kalooban, ang kaisipan ng Diyos ay binigay sa atin. Kaya po, binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen. Lagi natin tandaan, ang Diyos ay kasama natin. Ano man ang nangyayari, kahit hindi maganda, ay nasa atin ang Diyos. Huwag tayong mag-alala. May kasama tayo sa ating buhay. Amen. Meron tayong Diyos na nagahari sa ating puso, nagahari sa ating buhay. Lagi natin tandaan yung dakilang kapangyarihan ng Diyos, dakilang pagkilos ng Diyos, at dakilang layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Tayo ay pinagpala sa oras na ito. Isa pong mapagpalang umaga po mga kapatid. Salamat po. Tayo po ay dadako sa pananalangin. Tandaan natin yung mga naaral natin ngayong umaga. Lagi natin daigin ang gawa ng kaaway sa kalooban ng Diyos. Yung ipakita natin ang kalooban ng Diyos sa atin. Amen. Salamat po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Amang Diyos sa langit, makapangyarihan. Napakabuti nyo, Ama, sa oras na ito. Salamat sa biyaya nyo, mga salita na aming pinag-aralan sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, kayo, Diyos, tumawag at pumili sa amin. At ang inyong kalooban patuloy maihayag sa amin, sa aming mga ganitong bagay sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa devotion, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Ang mga kapatid namin, Panginoon, tinataas ko po sa inyo, Panginoon. Ang mga kapatid namin na narito sa live na ito, Panginoon. Tinataas ko po sa inyo ang kanilang mga pangailangan. At patuloy, Panginoon, ang inyong kalooban ay patuloy maghari sa kanilang buhay at magawa nila pinakamabuti sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na ginamit niyo po ng inyong mga salita na aming pinag-aralan ay maging pagpapala ito sa amin at maging kagamit-gamit upang lumalim sa inyong mga salita at sa inyong kalooban, sa pagsunod sa inyong kalooban, Panginoon. At sa tulong ng patnubay ng Banal Espiritu, hinihiling po namin, Panginoon, na ipatuloy kaming gabayan, turuan, na mabubuting bagay, Panginoon. Daigin namin ang masama sa pamamagitan ng inyong mga salita, Panginoon. Mabuti, katotohanan, nasa liwanag, at nasa tama, Panginoon, ang aming magagawa na inyong mga salita na ibinahagi sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy kayong kumikilos, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Ano man aming sitwasyon, Panginoon, ay tinataas po namin sa inyo, Panginoon. Ano man ang aming gagawin sa oras na ito, Panginoon, sa araw na ito, ay tinataas po namin, Panginoon, sa inyo. Ang mga kapatid namin, Panginoon, sa malalayong lugar na makakapanood, Panginoon, ay patuloy pag-iingat, pagkaloob niyo po sa kanila, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Iligtas niyo po sila sa lahat ng gawa ng kaaway. Iligtas niyo po sila sa mga masama, Panginoon. Ganoon din po mga Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan pinansyal, patuloy niyo pong iparanas ang inyong pagpuprovide sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ang kanilang mga pamilya, Panginoon, iligtas niyo po, Panginoon, sa gawa ng kaaway. At patuloy bigyan ng mga ayos na kalusugan pisikal, Panginoon. Pagkaloob niyo po sa kanila, may mga karamdaman, Panginoon, tinataas ko po sa inyo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa oras nito, kiniklaim po namin ang kagalingan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ang kanilang mga
karamdaman sa oras na ito, Panginoon, ay mawala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Panginoon, kayo ang Diyos at dakilang manggagamot, Panginoon. Salamat, Ama, sa oras na ito. Tuloy niyo kaming gamitin, Panginoon, sa inyong mga gawain, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita, Panginoon. At patuloy kami, Panginoon, samahan ng iyong Banal Espiritu upang magtagumpay. Ano man na aming naisin, Panginoon, ay magawa namin, Panginoon, na makapaglingkod sa inyo, Diyos. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ang inyong kabutihan, ang inyong kalooban, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, sumagana sa amin. Lord, salamat. Pinupuli namin ko dinadakila, Panginoon. Ito po aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus Tagapagligtas. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po. Ingat po at God bless sa bawat isa. Salamat po.